um, Pwede na mo mahibal-an si kinsa gyud si Pastor L. Sa my first encounter yun sa Christian. Kumusta man ka, Pastor? Okay pa sa oras. Pastor, salamat kayo sa pag-oo sa ani nga imbitasyon. O many times gid ko nag-ingon or nag-reach out para sa one morning nag-ingon siya nga available siya anang adlaw Balhin man po dayon mi og pamuyo. nga nailhan na encounter nimo ang Ginoo gyud for the first time. Okay. Ang ministry is pwede na mo mahibal-an si kinsa gyud si Pastor L sa bata pa. Okay, salamat sa kahigayunan. Sa di pa nako tubagon nimong pangutana. Tama, makadaghan ug makapila nagpaabot sa iyahang imbitasyon para lang aning mga pangutana sa kinabuhi sa usa ka pastor. Yano lang ko nga tao. Simple ra ang panginabuhian. Unsa klase nga panginabuhian, Pastor? Asa mo nagpuyo sa nauna, Pastor? Sa una nagpuyo gid mi sa barangay Dansulihon kay sa sitio Sawmill kay didto man ko naka-elementary. Under CDO ra na siya. Oo, sakop ra na siya sa Cagayan ang Dansulihon. Dito na po ko nag-elementary dayon po. Antod na human. As dito sa Dansulihon Elementary School. Dili po ko moingon sa imuhang pobre mi kay makakaon man pod mi sa sulod sa isa ka adlaw katulo pod mi makakaon. Uban sa pagpaningkamot sa akong ginikanan. Buhi pa akong ginikanan. Akong ginikanan mao si ako inahan si Lita Mahunyag Pauran. Akong amahan mao si Elson Hagunaw Pauran. So lumad mo diya sa kuan, Pastor, sa to Sawmill? Lumad mi sa Dansulihon kanhi o kaniadto kay nganong naay kanhi kaniadto kay mibalhin man po dayon mi og pamuyo ang akong ginikanan sa Barangay Tumpagon, sakop gyapon sa Cagayan. Mga what year ka mo nakabalhin, Pastor? Dili na kaayo nako madumduman ang tuig. Pero bata pa mo kaayo ato. Oo, gina-enjoy ra na mo ang among kinabuhi ato. Kay kung asa mong ginikanan dito man mi. Nga panahon, Pastor, di ba, lisod pa magid kayo sa nauna ang pag-eskwela, labi na. Unsa niyong lifestyle sa panginabuhian? Ang akong amahan sa una, security guard man siya sa kuan. Kay Ruwa, kanang naay manukan niya sa Sawmill. Niya akong inahan, doon na po'y gamay nga tindahan sa una. Tapos ako, gauban-uban po ko sa akong amahan sa una og pamugha og kahoy. Tapos aboy baligya para makasustain. Mao may pangita pa sa akong ginikanan. Kami sa una, enjoy. Tabang ra unsa gikinahanglan sa balay. Pilo pud mga mag-igsuon, Pastor? Kami, buhi, upat mi. Bali among kamuguangan, babae, kaduwa ko, tapos babae na pod, manghura na po dahil nga laki. So, upat rami. Kay ang unang anak, namatay. Tapos, ang nasundan pod na ako dayon, ang bali sunod sa ako, namatay pod. So, munang upat mi, dapat unom mi tanan. So, grasya sa Ginoo, upat ra gid mi. Dito, Pastor, sa
maghisgot ta no, giunsa nimo og sugod sa ministry, no, sa ministry nga part is kabalo man gyud ta nga ang ministry is dili siya sayon. Giunsa og ila or asa ka unsa nga way, unsa nga pamaagi nga nailhan na encounter nimo ang Ginoo gyud for the first time? Okay, sa my first encounter yun sa Christian life, nag-start sa children ministry. Kanang dito pa sa Sumil, doon na may ang Ruwa Manggod, ang iyang ginikanan Christian diya sa The Way Ministry. Oo. Tapos doon na sila program kaninginganan o children's ministry. So apil na ko diya. So every Sunday apil ko sa children's ministry. Hantod na mulat ko sa pangkristohanon nga kinabuhi. 7 years old ko. 7. Sugod yun. Naka dungog o nahibalo o naka-fellowship bahin sa Ginoo. Pero ato nga time pastor sa Sumil, di ba? Sumil. Naanay simbahan dito. Simbahan na tukod ang mga ruwa. Ngalan simbahan is The Way Ministry. Nga part pastor, giunsa og kuan nga simpiri karon kuan na ka, stable na ka diha sa Ginoo niya, daghan na kag na mentoran o chairman na ka sa Zion. So unsa nga part no sa imong life nga nakaingon ka nga mosunod gid ka sa Ginoo or mag-alagad ka sa iya faithfully? Sa time nga naabtan ko og kaning ginaingon nga trahedya o pagsulay sa pag-ilog sa kinabuhi, kay at that time nagkasakit ko og acute ulcer o weak lung. So ilang beses ko gidala-dala sa hospital. Although nag-give up na ang uban nga mga nurses pagatiman og mga doktor sad. So di man gyud mo hunong pud pagdala akong inahan sa hospital. Halos naurot na nako ng hospital sa Cagayan. So mo to nga time nga halos ilugon na gyud ang kinabuhi kay atake na mo ko, nawala na ko sa akong panimuot ba. So ang gisultian ako sa akong inahan, ilang beses na ko gipam, tapos di Corinthian daw. Tapos tanan atensyon sa nurse o doktor na agyud sa ako para lang ma-revive ko. So gracias sa Ginoo pag yung sa doktor pag 5 minutes pag di pa mawala, Mrs. Pag di pa mo balik ang iyahang pulse balik, yung paginawa, ang heartbeat, ang heartbeat, amo nang i-declare o mo na siya, patay na. So akong inahan, sigira po siya o hilak at the time, sigira po siya gampo. Yung grasya sa Ginoo tungod kay mo na pastor. Siguro na ako sa mga kuha ko masayop, Tracy, o mga 12 anak. Kay kanilaging mo eskwela ta sa una bitaw nga nang way kaon, tapos di mingon nga way ka kanibitaw sa mga pasmuhan. May rason kalayo sa eskwelahan po. Okay, baklera ba mi? Pengon sa eskwelahan. Nya kahago nya sa di pa mo padayon atong story nganong nagkaroon ko og acute ulcer weak lungs kay dili mong ko kanabang mulantaw ra og lihok ko trabaho. Tabang ko grasya sa Ginoo do na initiative. So siguro nagresulta ang tawag anak kanabang ingon nila kabuutan. So mao to balik sa istorya sa diyan nga nagbalik akong panimuot o pangginawa. Mao ra gani akong gibuhian nga di ko pwede malimot kay miingon gyud ayon ko pagbakod nako nga Ginoo
Second life naman ako ni tungod sa imo makong giyatagan og milagro, gamit ako sa pamaagi nga mahimuot ka. Gamit ako ang tibuok na kung kinabuhi Ginoo, ako ni siyang ihatag nimo. Ako ning ihalad nimo. Gamit ako sa imong kay maya kabubuton. Bali naghimo kog commitment sa Ginoo ba. So ako na dayon siyang kumbaga pa nga kaya ako magyampo po sa Ginoo nga tagaan po ko niya bitaw og kusog nga nga mo serve gid sa iya. So mo na gikan adto tuloy-tuloy ang Nag-pray ka ato pastor nga kanang gamiton ka sa Ginoo pero wala pa ka kabalo unsa nga part pud ka gamiton. Wala po ka nag-desire nga kanang mahimo ba kag pastor, mahimo kang leader, maka-mentor ka og daghan nga mga tao. wala gid na sa akong pandumduman. Ang ako lang yung giampo, siya o gani, kay natingala ko, kung ang Ginoo gamit ako sa imo nga pamaagi nga may muot o mapasidunggan ka. Pero never sa akong kinabuhi nga nag-desire o naninguha nga mahimong pastor. Kay una-una kabalo ko sa kinabuhi sa pastor. Diligid sa yon. Unya, halimbawa kaning giingon nila nga misyon o missionary, wala. Ang ako lang is kay sa wala pa mong good na siya o gani kay ako is gi-involve lang yun ako akong kinabuhi akong kaugalingon halimbawa sa simbahan kana kapuyo-puyo kog simbahan manglimpyo lang ko manilhig kay sa unang simbahan kay wa mo toy flooring god yuta ra ba so kailangan ako bisbisan og tubig kumbaga pa bago may tabo ang Sunday service giandam sa nako ang simbahan tapos kung dunay opportunity nga manudlo og bata makuha po kog Bible, masking wala ko kay balo sa akong pagtudlo. Ang ako is kung unsalay ako nasabtan, magader ang bata, tudluan. So nagsugod imuhang ministry diha sa pag-alagad sa Ginoo pastor. Kanang nanglimpyo pa ka, manilig simbahan. Ug pag-serve sa mga pastor. Halimbawa kinamon ko pastor, serve lang ko siya, anda magpagkaon, anda magkape, kung maglakaw, iandam na ko tanan, unsay angay nga iandam sa iya. Maganahan ko pag naay mga pastor, mag-serve lang gid ko. Pag makita na ako nga okay na sila, haya pa na yung po ko sulod sa akong kuan, magkalingaw og basa og Bible. So balik ta atong story, pastor, katong after atong nag-ampo ka, unsa naman dayo isunod nga nangahitabo ato katong nangayo na ka sa Ginoo kanang second life? Ang nahitabo adto gikan nato dahil siyempre nagkaroon na ta og chance nga atagan sa maayong nga panglawas nagserve ko simba dayon ko nangita dayon ko og simbahan o companion nga asa ko kampante nga mo simba muna siya grasya sa Ginoo mauna na siya ang dawi nga church. Ang dawi nga church, taod-taod mong ko adto wala ka balik pod. Kinsa pa founder sa nauna? Si Bobby Tayag, pero namatay naman si Pastor Bobby Tayag. Excuse. So, after pastor na imong journey sa pag as bata ang nangalagad sa Ginoo, nangayo og second life. Lugwayan lang ka og kinabuhi sa Ginoo. Unsa nga mga challenges pod sa imuha nga giabot nga nahimo gid kang faithful diha sa atubangan sa Ginoo? Ang challenges nga giabot sa ako kay gikan sa pagka-revive nako, I choose to serve the Lord magyot. Although ang desire sa akong ginikanan mapahuman gyud ko eskwela. Although nahuman ko high school. Although nakakuan ko og kaning nganan nila og vocational sa agriculture. Asa kapit sa Xavier Manresa. Sa Cagayan. Tapos ang akong kadugo kay pure man ko nga higaonon. Kalipay gid nila nga mahuman gyud ko eskwela.
na kumbaga pa ba na-amiss lamang gud ko adto. Nakaingon ko nga gikuptan gyud sa Ginoo ang akong prayer sa iya nga gamita ko ay magpagamit ko ba kay wala naman dayon pud giabot sa ako pandumduman nga kay pagkahuman lang nako high school wala naman niabot sa akong pandumduman dayon Pili nga edad mo pa sir nag-high school ka? Dili kay ko katimaan pero nasiguro ko sa mga DC na po siguro inanang side o kay nga nga no kay sada ba yung tato nga pabor doon na say challenge sa akong desisyon ba yung gitestingan ang akong commitment o prayer diya sa Ginoo kay ang tanan akong maestra manggod sa high school nag-offer sila nga ilaha kong suportaan sa pagpadayon sa pag-eskwela. Tapos siyempre kay akong balikon akong ginikanan o kadugo ang mga higaonon nga tribo gusto nila nga si Il mahuman sa pag-eskwela. Unya kung tapos kay no murag libog no pero makaingong ko ang Ginoo mo naghanay gyud sa akong kinabuhi kay ngano man kay iya man gid kong giatagan og kalinaw nga mo proceed gid ko sa pag-eskwela sa pagpangalagad sa Ginoo mo nang wala na ko ingon nakahuman sa college gyud sa pag-eskwela sa akong kuan. So ang isa pa gyud nga challenge sa ako no ang unang challenge is mo man to ang paglantaw sa akong desisyon di ba gitestingan man to nga kung limang ka offer na ba yan no pabor na ba yan nga paeskwelahon ka pero akong gipili gyud nga mo serve sa Lord. Ikaduha ang kanida yung discrimination bitaw. Like unsa pa sir nga discrimination? Nahitabo nga discrimination lalo na side sa ako nga pamilya or kadugo kay siyempre nakadungog ba sila unsang pastor nganong mga lagad man ka sa Ginoo nganong magpagamit man ka sa Ginoo yes nganong mo sulod man ka ana dapat imong panon dapat mo padayon ka sa pag-eskwela nya buo naman gid sa ako nga mo serve gid sa Ginoo pero mo lagi to ila kong dunay discrimination side sa ko ang pamilya o kadugo kay lagi for 2 years wala ko sa ilahang kilirang sa akong ginikanan even sa akong katribo kay wala lagi sila ganahe sa akong walay suporta nga nakuha nimo sa ilaha walay suporta sa diha nga nagdesisyon ko nga mag-serve sa Ginoo kay siyempre di ba pastor pag higaonon ka you are ordained to be a dato na kanang ikaw ang saligan sa tribo mauna nga wala ka nakakuha og suporta sa ilaha kay gusto nila nga masunod ang ilahang ninuno. Okay, gikan sa akong pagkabata manggo. Dila ko madumdum na gid sa akong pila akong edad pero ang memories gi ano manggo ko kumbaga pa ganahan manggo kog mga tigulang uban-uban lalo na sa among mga soprendatos o mga katiguangan sa gaonon sa among elders dito ko hilig uban-uban. So sila, sige sila tudlo sa ako, ilan ang ginay-hinay o pasabot sa ako ang kultura, ang among tradisyon, ang among balaod, ana ba? So, ang ila is, wala gilaing pwedeng musunod unta sa ilahang mga rights, kumbaga pa, nga mahimo nga sama pod nila, gipili ko nila atong panahon na pero wala ko gasunod kay ako kanabutan na sa kong nauna ba nga man ko nagsaad sa Ginoo nga siya akong alagaran lahi ang calling nga nana sa imong heart natingal lagi ko ana brother ING kay at makaingong gid ko nga gikuptan ko sa Ginoo nga akong desisyon kay daghan may gid mga ano pero grasya sa Ginoo wala man gid ko madala
Gidawat na ako ang ilang mga persecution kay limang ka anang luwa na bitang awa dire ana ba ayaw pag ani dire nasuko gid sila sa akong nahimong desisyon pero wala ko magmahay nga nagsunod ko sa pagpangalagad sa Ginoo o sa pagpamastor at the time na dayong kay nang ano for 2 years ba no galakaw ang pila ka katuigan ba. Dunay mga sitwasyon nga gitugutan ng Ginoo nga panghitabo sa ako ang mga katribo o mga kadugo ug sa akong ginikanan. Kay once nga mapastor ka o once nga naa ka sa Ginoo, ginaalaw ba po sa Ginoo ning mga tao ba ginapakunik bitaw sa imuha. Nandun ako'y nailang nga mga attorney, mga doktor o mga teacher o taman nga na ilan akog nasuod nako uban tabang sa Ginoo. Kini pud kani mga tao padayon ang gigamit nga instrumento nga makahatag og katubagan o solusyon sa sitwasyon nga miabot sa ako ang mga kadugo o kaliwat o sa akong ginikanan. Just like kung naay magsakit, need silag doktor, so nakamit kog missionary nga doktor, si Dr. Renan Ricardo. So mao to. So tawag ko nga dok, pwede ba ko yan ipadala niya. Libre ang check-up, libre ang iyang tambal, doon na pa'y assistant ipadala. So nalipay ko. Nakatabang po ko, through sa gigamit sa Ginoo nga instrumento. Kunya doon ay mga problema nga mga kaso-kaso. So manduol na sila, mag-recognize na sila nga LL man akong nickname. So LL ilang tawag sa ako nga imo ba ming mapaluyuan, imo ba ming matabangan ani-ani. So ingon na po ko nga try na tog dool tong akong nailhan basin di ay. So tanan pud nga gipa-connect sa Ginoo sa ako grasya sa Ginoo wala pud ko balibari sa diyang dunay sitwasyon sa amo ang kabanayan o kadugo pamilya nga gihatod sila. So mo gigamit nga sitwasyon pod nga na-open ug na-reconcile me. Ug maupo dayon nga time grasya sa Ginoo nga nakapenetrate ang ministry or gimbuhaton sa Ginoo sa akong pamilya. So ako silang gisangyawan, ako silang gisultian, unsa ang Ginoo, unsa sila kabilinon sa Ginoo. Namati sila anytime pag moabot ko sa ilaha grasya sa Ginoo, motapok na sila. So dunay kumbaga pa ba nagkaroon og pabor nga gigrab na kong opportunity na kung unsay akong nabati, unsay akong na-receive o kumbaga pa akong na-experience diya sa pagpangalagad sa Ginoo, mupay akong isulti nila. And then, malipayon ko, unsay nahitabo, kay nga naman, dari sa akong mga first cousin nga mga igagaw na nahimo na pong pastor, o niyang mga iyaan, uyuan, na nahimo ng worker sa church, o niya ang mga area na natukuran na po og simbahan. Asan na dapit nga area, Pastor? Naata sa Tumpagon, naapod ta sa Dansulihon, sakop sa Cagayan. Pero daghan pod nga mga tao pod ang gipanggamit nga mga connection sa imuha para matabangan ka. Yes. Gracias sa Ginoo. So, kadumdum pa ba ka, Pastor, when was that time that you are ordained to be a pastor? Siya o kayo na siya. Kay na-ordain ko as a pastor at the age of 19 years old. 19? Yes. 19 years old ko sa Upper Carmen sa Sonting. Yes, sa Sayas Bitaw. Diya magkusaw na. Kanang naipasaka nga dalan? Yes, diya. Kanang gasoline station na karon? Tapos saka ka din na, gawas ka na nga dalan gani. Doon ay Chinese cemetery. Nakuhan din na. Diyan ko sa Sontin. Di ako na-ordain as at the time as a youth pastor.
youth pastor pa. Yes. Youth pastor. Ano din nga time pastor nga nagkuan na ka nga na-ordained na ka as pastor. Naka hawid or unsa nga first mission nimo nga nahimo nimo nga pastor ni gyud ka. At the time kay tuloy-tuloy naman. Kumbaga pa kay wala nagi ko time para ng suroy. Puro rakit pang Ginoo. Baka nahimuot yun ba ko, puro ragit pang Ginoo, lakaw dito mission. My first mission is dito sa Kalanganan, Imbatog. Sa Kalanganan, Imbatog, kanin sa Baungon. That is the last sitio sa barangay Imbatog. Asa na siya sako, pastor? Sa Bukidnon na siya sako. So, doon ay, pag-abot na ko dito, siyaw kayo kay batanon pa baya ko, no? Walay leader na ko, walay pastor na ko nga nag-guide. Iguragi ko gipasakay og jeep. Sakay ra ka diya. Di dyan ra ko nga, egna lang ang, kung asa mo hunong ang jeep, dito na ka munaog. Unya, siya pa kayo, wagi ko hatagi yun na lang gani, kwarta o plating allowance. Wag gani ko padadig pangunsumo. Bagragid na ko nga dako kayo. Nag-ingong ko sa galingon, nag-unsa ko diri Ginoo. Pero kay imo makong gamiton Ginoo, hubanigi ko ikaw na bahala. Pero grabing kurba na ako, oy. Kurba So, ko. sa mo survive pa sir, walay pagkaon. Na. Walay kwarta. Si gig kayo kay gikan ana. So nagdunggo na tong jeep na akong gisakyan. Sing ko nga, Brad, kaning, para ba ko'y pliti? Siya nga amra ka paingon. Ang gitugon sa ako, kung asa mo muhunong dito ko. Di, wala po to sila nga tawa, pastor. Murag na kaingon siguro sila, noon siya kan, mong pasahero, no? So tama man, kung asa sila gidunggo, motong nga nagkalanganan, Imbatog. So, dito po kumihunong. Kay last barangay naman. Nya, sityo. Nya, pagin ko'y kailana ng mga tao. Ang ako lang gihimo is nag-coordinate ko sa kinsay leader ana nga sityo o nangita dahil ko kinsay simbahan na akay. Ang akong mindset dito kumurayon. Kay, miingon man tong akong leader, akong father of faith nga matod pa niya nga, pag-abot nimo dito, pag-ampo lang. Wala gid bito mingon nga pangitaan ni nga tawo ani wag gani gihatag sa ako nga pretty lagi. Maskin balay na lang dito adto wala. Si gyud is all by faith gyud nga. So, pag-abot nimo atong dapita pastor. Ikaw ray nangita og initiative para nga kanang makasulod ka simbahan, para lang maka-ministry ka anang dapita. Maura gyud uban tabang sa dapit pastor sa dapit Imbatog sa Kalanganan, sitio Kalanganan. So, unsa na nga mga klase nga mga tao pa diya, pastor? Higaunon po sila diya. Make sila dunay dumagat. Tapos, doon ako'y naabtan nga simbahan nga nagtakilid na. Tapos, wagi tawa na membro. Unsa klase nga nagtakilid, pastor? Kanang gana bitaw nga murag katumbahon na ba? So mo to, nangutana dayon ko nangutano ko kay wa may signage. Ingon ko nga unsa man ingon sila simbahan man na sir kay mo sila kaila. So nagpaila-ila dayon ko ako si pastor ana. Sa nga ang ilang tot nga ikaw ang gipadala nga mo'y mamastor. So gigrab na ako, murag makaingon kag namakat pero gigrab na ako kay para na lang ko'y madayunan. Siya nga ako ang gipadala. Sige dayon pastor. So tama man, tungod adto, ilalim kong giatiman. Yani katulog pa so, niya akong nadayonan dayon, nga katong tigulang nga balo, na mo'y gatiman bali sa simbahan, gamay kayang balay. Inigbako di mo, maunang abo, dira mo mga onya, habog pa mo, naog kag pila pa ka, dan. So, ito sa tigulang nga balo, pastor, leader po to sa nauna sa church? Or siya mo itag-iya sa yuta, nga gitukuran simbahan. At the same time, siya po leader sa mga tiguang ito. Sa prayer warrior daw, matod pa nila. So, gikanad to, so kay nangutana ko sa history, gibiyahan sa pastor o pastora, wala na membro.
So pagkaugmaan na, nag-courtesy call ko sa kapitan to inform sa barangay captain nga mag-Bible study. So sige kog Bible study. The age of 19 ro na, Pastor. Yes, at the time. 19. So, so 19 years old ko, start na ko nagkupot og simbahan. Di ba naguba magid ang church? Yes, gi-repair na mo to. Wala na yung mga tao. Yeah. Dito gid ka nagbalay-balay na gid pud, Pastor. Dito na kay nakaingon ko nga siguro morning mission. Nagihatag sa Ginoo sa ako. Tapos mo niya ko naabtan. So mo to nagampo ko sa Ginoo, Ginoo sa imong pamaagi niya ko gamita ko diring dapita magpagamit ko nimo. So gikan na to muna ako buntag magbalon ra kog kamote. Kaya wala may bugas mo dito. Wala gi koy allowance lagi. Nalisod kayo. Kamote bulangoy nga mga kamote tops lang. So mura na akong balon nga maglakawa sa mga balay-balay, magwali lang ko ana. Tapos maora na imong survival dito, Pastor. yes, kung talk about the food, that is only my survival sa ministry ditong dapita. Kamuti. Kamuting kahoy. Yes. Mga duma-duma. Yes, tama. Maura gina, maura akong balon. Kung asa ko batiyo gutom, daplin sa dalan, di ako mukaon, mangita lang kong tubig nga na ay mag-ano. So dito ra ko. Pila ka katuig dito, Pastor? It's been 3 years. 3 years. Yes, but the church is already established na. Pagkaabot na sa pag-abot og 1 year, nagbalik-balik ang mga tao. And then ang church na repair. And then pagka second year na dayon niya, grasya sa Ginoo nagdagan-dagan ng tao. And then ang church okay na siya, established na. For 3 years nako dito dayon, kay dito ra man ko kutaman. Nabiyaan siyang area pero doon ako'y nabilin nga mupadayon sa pagkupot sa simbahan niya. Nanawag naman na akong Father Faith nga, withdraw na. So, wala man gyapon ko magmahay nga gipadala ko dito kay that is my first experience in ministry. That is also my first encounter diya sa field o diya sa mga tao o niya sa sitwasyon sa pagpagamit o diya sa ministry sa Ginoo. So, kumusta ang experience dito, Pastor? Well, makaingon ko the time nga hindi na ako magpadayon. Nang gutom kayo. Walay bugas, maski na lang gani bugas mais. Lisod di kayo ang area. Way kwarta kay kumingon ka karon niya kanang mag-offering na. Diyan na may challenge kay nana. Magdala ng mga tao gilang mga bungas ang ilang mga tanom gikan sa uma. Na kay bukag nadako maglantaw ko din naka mingon ko no kay tao ra man ko mingon ko hala kamuti na po di ba kay maora gid ila kung naay birthday malipay ko kay nami kanon malipay ko paso ato sa balay kay birthday sa kuan. So occasional ra ilahang rice. Yes. Kung sa ilahang nga science, kung sa balay-balay, makakaong kag rice. What I mean is, pag diya ka sa church, sa imong comfort zone nga nakakadiya, walay bugas. Kamuting kahoy ra. Kay lisod po. Lisod ang area niya. Ilang panginabuhian dito kay magmuso ra. Mga wala og kadlawon, alas 4 pa sa kadlawon, nang wala na kay na maktas na, nag-agto, naglagyo nga mga area kay magmuso lang. Makauli gabi na. So time nga nagtawag na dayon imuhang Father of Faith, Pastor. Pag uli nimo, di ba sa DO? So pag uli nimo, nagpahulay ba ka or nagpadayon gihapon ka og kanang ministry? Ug asa ka nga dapat pod napadayon na asa? Nagpadayon kay gikan adto pagtawag niya to kay ang cellphone na to kay kanang 3310 pa. Nokia. Yes, tapos kato na apay kaning antenna at the time. Mura na yang gipabalon-balon sa ako. Nga motawag daw siya nya. Mato niya nga pag ingon niya nga uli gidayon ko. Uli gidayon ko kay mingon ko yes makahawas na ko sa kalisod ana. Pero makaingon ko makahawas na sa kalisod. Pagabot na ko dito 1 week lang ko sa mission house. Pagkaumanan na, yes, sa Father of Faith na yes, sa Upper Carmen, Japon. 1 week lang ko sa mission house. Pagkaumana, larga ko, nagpadayon dito dayon sa side na sa Occidental, sakop sa Zamboanga.
So dito na po ko dayon nag-assist sa mga kasimbahanan. Arang-arang na dito kay makakaon na ka og humay or mais or unsa pa makakaon na kag sudan. Kaysa akong una kay katwa kong gatuan ba dito nakisabay ko sa ilang paagis lang panginabuhian na mas ang kog troso nga parkata. Paanod suba kay nga ako is makakwarta lang unta aron makapalit pug ko ba og kape or unsa na lang ba. Uy, namas Kaya wala pa yung muhatag nga membro. Wala man gid po kay duma-duma raman. Ilang ihatag unya. Ianod na dito ko dapit dayon sa ubo sa suba, kuhaon ako tong parkata dagko kayo, lugos sa magakos pero hagkap ra guna siya pod. Akong pasanon itungas unya. Unya diya po dayong may kayo ko nga moto akong training ground nga area. Grabe ang sakripisyo. Yes, tinuod ka. Pero itong pag-uli na, pag agdo na sa Orquita, sa Occidental na nga side, gracias sa Ginoo, tuloy-tuloy man ang kwan. Okay man, dagan. Then, pagkahuman na pastor, nahimo na kag-chairman sa Zion of Praise. Okay, ang nahitabo, kaya nga kung Father of Faith, tungod kay missionary man siya, doon na po yung sitwasyon nga gitugutan, and then, kato akong Father of Faith, nga si Bishop John De Jesus, namatay na, COVID time, patay na siya. Tapos, kung asa to siya, tuwagi ko. Tapos, miabot ang senaryo nga magaparisgi nagigayo ang sitwasyon. So iya kong i-approach. Sa nga matod niya nga wala ko'y lain kabinlan sa renda nga word yung gigamit sa panguluhan o sa pagkupot sa maong ministry nga gipiyal sa Dios nito, kundi ikaw. Nagbalibad ko kay nabatanon pa ba ko. Kinsay mo mga kauban na pastor nga iyahang gitring pod. Kami nilang Pastor Jake Rivera, silang Jojo nga Mangkolintas. Daghan pa. Dila na sila karon pastor mga kauban nimo nga mga pastors sa nauna nga nag-mission. Nagpadayon gihapon na sila. Yes, still sila nagpadayon. Although kauban ako sila karon sa buwat, sa gipiyar sa Ginoo nga ministry. Maliban lang ni Pastor Jojo Mangkolintas cause he is now sa lain nga ministry. Pero namastor gihapon nagpadayon siya. Yes. So mauna siya ang sinugdanan nganong miabot ang ingon pa nga ang chairmanship bali sa kuha. So grasya sa Ginoo kay kumbaga pagipasa, proper ang pagpasa, pero 3 months pa ang nahitabo nga nabuo akong desisyon sa pagdawat sa tawag nga para pagdawat sa maong chairmanship. Kaya nga, so, pila na edad mo nga tanging pastor? At the age siguro sa kuan, 19, 20, 21, nanak ko sa mga 24 siguro. 24? Yes, nanak ko sa 24 nga pangidaron. Gihatagan kag inana kadako nga responsibilidad. Yes, nga without any idea how to handle ani nga gipira sa Ginoo nga ministry. Siyempre, di ba, kung mahimo kang chairman, mas under pa nimo ang mga leaders sa church nga mas ahead pa sa imo. Yes. So another na pod na siya nga. So man nimo sila pastor. Unsa nga klase nga approach imong gihimo sa ilaha, di ba? 3 months nimo. Yes. Ya ka nakahimo og decision nga dawaton nimo ang panawagan para mahimong chairman. Tikang imong gihimo sa ilaha. First, kay wala lagi ko idea. Wala ko magpailan nila nga ako chairman, ako inyong pangulo, ako inyong leader. Kung unsay akong naandan nga pamaagi nga close na ko sila, di ara ko mura kong gipadayon. Di allow na ko ang panahon ug oras nga mo recognize sila sa ako nga ilang leader. Og I allow also sa akong father of faith o sa mga leader sa ministry kanhi nga
nga sila na mo ay magpahibalo. Kaya nga ila tong gihimo ilang gipatawag tanan tapos Sumura kag hesitant nga yes nga pagbati. yes hesitant Maong wala ka nagpaila. dili pa nako feel man as a chairman. So ako wala ko gingon oy ako imong chairman wala. Kung close ta kung say atong tawag nito ang atong naandan maura. Wala ra. Anton miabot ang time nga sila na nag-recognize nga na mo na itong chairman. So, at that time, morning dunay sayon, matod pa si Mugingan lang. So, tungod kay Mulugin, no, dunay problema, gitugutan, dunay sitwasyon. At the time, during sa kong Father of Faith, motong nagparehistro dahil miglain nga pangalan. Mo na ning Sayon of Praise Christian Fellowship International Network Incorporated, which is under na siya bali, presa sa Ginoo sa akong administration. Diri na nga kumbaga pa ang chairmanship na uban tabang sa Ginoo nga GPR. So gikan adto pagpiyang walay unong. Sige mission sinasa nga area sige laka. Yes. Train ug mga young people nga may mong young missionary. Pag gikan start training is to be a young missionary. And after dayon pag makitaan niya potential nga mamastor, so tagaan siya pila ka months nga ubanan i-train actual. Badtabang sa Ginoo din nakita nga kasaligan na and then ibinlan na dayon siya og simbahan. Pero binlan man galing siya og simbahan, the members is already there and the church is already there. Nanadaan church, nanadaan member. Igo na lang po siya mo stand para kuan kay pag moadto mi sa ka-area mong God, ang style mong God, pag mag-mission na limbawa kaning area among i-mission. So bago na biyaan nga area nga mission, kailangan dunay ma-establish o sa first nga establish nimo, siyempre ang mga tao sa community. Pag once ma-establish na nimo ang mga tao di sa community nakaroon ka na ng kaning ginatawag nila o kaning time sa ilaha bitaw. So makasulod naman ang pulong sa Ginoo na dayon no. So mo na to mag-create hanto dayon nga mag-inform dayon sa barangay official o anang area nga o leader ba nga mag-put up ni church diri. So mag-put up ni tabangan gid sana. Itukod pagkauman nga natukod na pagpadayon na observe pila ka months lang makita nga paspas gani. So that time nga mangita dayon ni o kinsa gitawag nga pasuan ang area. So pagwas na mabiyaan man galing siya ready na. So proceed na pud mi another area. Gamay na lang ang trabaho unon sa pastor nga ma-assign aton dapita. Yes. Mahagi pang ingon, daghan mga kasinatian, daghan mga failures no kay dili man gyud perfect ang kinabuhi sa pastor. Giunsa nimo handle ang pressure or ang problema as a pastor, as a leader, no, as a mentor, o giunsa pud nimo siya og balanse sa imuhang family? Ako is I choose nga kalmado lang. Tapos maghilom. Maskin pa naa na ang pressure gyud. Naa na gyud nga murag kabutohon na gid ka or di nagakasabot sa imong gibation. Una, gipili na ko ang nga mo kalma. Ikadua, maghilom ko. Ikatulo, tugutan lang na ko ang mga sitwasyon. Ikaupat, dili yun mawala. Labaw sa tanan importante nga magpabilin sa gimbuhaton sa Ginoo. Ampo lang. And then, sa ako, nga personal is doing fasting. Prayer and fasting. Then, i-allow ang mga positive. Ng mga thoughts niya. Through readings. Yes. Bible reading. Worship. Dagan na kay negative. Sa kadagan na negative, basi na positive diyan na sangit. Kuha na ko. Di ako malipay, di ako ma-encourage. Mo na yung rason nga nakapabilin o nakapadayon ko. Unya, mo ko'y angay basolon. Ako ang maning desisyon, nga wa man po ko magmahay. So, pila nakakatuig, Pastor,
nga nahimo na kang chairman? At the age of 24, pila akong edad karon? 38 pa man ko. 38? So, atong kwintaon ko nun siya. 15 years. 15 years. Yes, ang ministry, 15 years po siya. 15 years na ang Zion of Praise. Yes. Sa 24 gyud ko. 24. Yes. Gracias sa Ginoo. Unsa imong ikahatag nga inspiration para sa mga young pastors nga kanang nagtikang na pud sa pag-alagad, sa pagpanguluhan, sa ministry, sa pagpalambo gyud sa kanang kingdom sa Ginoo? Ang ika-encourage nako sa mga young generation, future nga mga ministro sa Ginoo, sa mga bag-o nga nagtikang. Isa lang ako isulti. Learn to deny yourself. Maura gid na. Una, ikatunan nato ang pag-deny sa atong kaugalingon nga naman. Isip mo naman kung na siyang imong living sacrifice diha sa atong buhay nga Diyos. Kung hindi man gud nato i-deny ang atong kaugalingon bitaw. Daghan negative, daghan desired mo. Yes. Kay kita, nabay tayo desire, nabay tayo plano, nabay tayo kagustuhan sa itong kinabuhi nga dapat mahitabo. Yes. Na kung dili mo na i-deny, dili ka makadungog sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ikaduha, dili nimo mabati o di nimo mahibaw-an unsa ka manungdanon ang ministry or tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Unang-una, kailangan nimong i-deny mong kaugalingon. Second, higugmaon nimo. I-love nimo ang trabaho sa gimbuhaton sa Ginoo. I-love nimo. Siyempre, kung nakaka-love mo, sacrifice magig ka. Bahalag way kaon, bahalag way kwarta, bahalag murag matiguang na lang ka nga di maminyo sa ministry. So, na may maimplano ang Ginoo. So, muna, i-love nimo ang gimbuhaton sa Ginoo. Ikatulo, mao gini siyang pinakadabis. Bantabang sa Ginoo. Be mature diha sa pagtuo sa Ginoo. Kaya diha, pag once nga ma-mature ta sa pagtuo sa Ginoo, we will experience unsa kamilagroso ang Ginoo. So mo na akong ibilin nga verse sa mga bagong gatikang o uso natikang na ng mga ministro sa Ginoo sa gimbuhaton sa Dios. In Jeremiah 32:17, always remember. Favorite verse? Yes, that is my favorite verse yun. Nga pinaagi sa kay bulungang gawom sa Ginoo, walay malisod alang kaniya. Amen. Ang Ginoo na ibalubet tanan sa atong desire, sa atong plano. Share po ang Diyos nga dunay maayo nga plano sa ato. Remember in Jeremiah 29:11, di ba? He is the God nga dunay maayo nga plano or kaugmaon sa atong kinabuhi. Di ba? Mo nang dili makamahay. Hold on lang yun. Pabilin lang yun. No? Himo kang progressive o ka na bang mo increase or mo lambo. Di ba? Ang faith. Ang imong Christian life. Ang imong pagkinabuhi. Di ba? Halimbawa, lisod pa ako. Sabi kung dili wala mo increase o dili progressive ang akong pagpamastro ang tinawag sa Ginoo sa kinabuhi, kisa may musunod. Di ba? Ano lang, i-enjoy lang. Normal naman ang mga itong kinabuhi ng muratag mag-uol, problema, normal. Basta kasunod sa Ginoo. Atong i-embrace na to. I-embrace good ang calling. Yes. Sa Ginoo. Daghang salamat kayo, Pastor, sa imuhang pag-grant aning interview.